Hi guys, naalala niyo pa ba itong bahay kubong pinost ko last time? Pinuntahan ko pala siya kahapon at tapos na nga ito. Kaya tara, libutin natin tong napaka-cute na bahay kubo. Eto na nga siya guys, oh. Meron na siyang bakuran at meron na rin siyang nakagawang gate dito. Sabi nung may-ari, pasensya na dahil medyo maputik. Maulang kasi ng ilang araw dito sa amin sa Pampanga. Yan na nga guys, kompleto na siya. Meron ng takip yung mga bintana niya. Tapos meron na rin takip dito sa ilalim ng kanilang bahay kubo. Sigurado ako yung mga batang 90s, 80s at 70s, naaalala nila itong ganitong klase ng bahay nung panahon nila. Tinanong ko nga kung ano yung sukat ng kubo na to. Ang sabi ng may-ari, 10 by 8 daw. Medyo natagalan din yung pagkakagawa nito guys kasi siya lang mag-isang gumawa nito. Bali itong mga kawayan na ginamit niya sa kanya talaga to. Meron silang taniman ng mga kawayan. Bali ang nagastos daw niya dito yung mga pinambili niya ng materyales sa bubong at mga alambreng pantali. Check naman natin yung loob guys kung ano yung itsura niya ngayon. Ito pala guys, ginawa pala yung kubong to hindi para tirahan ng may-ari ha. Ginawa niya to para naman mayroon siyang pahingaan dito. Kasi magtatanim siya ng mga gulay dito sa lupang nabili niya malapit sa amin. Dati kasi pag nandito siya at nagtatanim, yung pahingaan niya, yung puno lang ng aratilis. Kaso nga lang, bigla na lang natumba yung puno ng aratilis. Magbuot ng may dumating na isang malakas na bagyo. Ito na nga yung guys, yung bahay kubo sa taas. Kung gusto niya magpahinga dito at matulog muna dahil napaka-preskong tignan. Maluwag din to guys, kasyang-kasya yung 4 o 5 tao dito. Kayo guys, naranasan niyo na rin bang tumira sa ganitong klase ng bahay kubo dati? Kung oo, paki-comment na lang sa comment box section at kung anong taon yun ha, para may kwento nyo naman kahit konti lang. Noon, pag meron kang ganitong klase ng bahay kubo, medyo nakakaluwag-luwag ka na ng konti siguro nun, di ba? Pero ngayon, yung mga bahay kubong nakikita natin ng ganitong klase, talagang ginagawa na lang pahingaan. Pero yung mga kapuspalad sa panahon natin ngayon, pag meron na sila nito, malaking bagay na talaga sa kanila. Sabi nung may-ari pala, meron pa siyang ilalagay dito sa bahay kubo para daw hindi anayin. Para daw tumibay at tumagal itong kubo. At dahil nga daw tagulan na, ito, nagsisimula na siya magtanim ulit ng mga gulay guys. Dito, nagready na siya dahil magtatanim siya ng ampalaya dito sa side na to. Marami pa siyang sobrang mga kawain na ginamit guys. Ito daw, gagawin niya mga kulungan para sa kanyang mga pato. Ang sukat pala ng lupa nito guys is 300 square meter. Kesa daw sa nakatiwangwang tong binili niyang lupa, ginawa niyang taniman ng mga gulay guys. Tama nga naman siya guys. Kasi kung magtatanim ka ng mga gulay dito, meron ka ng makakain tapos pwede mo pang ibenta yung mga bunga. Ang itatanim niya pala dito guys, mga talong, kamatis at ampalaya. Meron pa rin siya nakatanim dito ng mga talong at mga talbos ng kamote. Meron din siyang siling haba at tapos siling labuyo. Meron din siya dito. Sabi nga nila mabubuhay ka basta't marami kang tanim sa iyong bakuran. Pag meron kang ganitong klase ng lupa at bahay, napakasimple lang ng buhay mo sigurado. Lalo na noon. Meron na rin pala siya ditong poso tapos kuryente na lang kulang dito guys. Pero sabi niya maglalagay na lang siya ng solar na ilaw. So ayan na guys, nalibot na natin tong napakasimpleng bahay kubo. Sa susunod naman, i-update ko kayo dito sa mga tanim niyang gulay guys kung marami na at namumunga na ha, para makahingi tayo. Ay, ako lang pala. Pero sana guys, kung nagustuhan mo itong bahay kubo na itinayo, sana magustuhan mo rin itong vlog natin at may follow mo naman yung aking Facebook page at YouTube channel para lagi ka namang updated sa aking mga mini vlogs. At huwag mo na rin kalimutang i-like and share ha. Bye!